Madayaw nga adlaw matinians, Abril 6, 2024, karong adlaw. Ako si Josh Eric Gilgis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita gikan sa lokal nga panggamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpil-Rabat. Ug kanya ang atong mga headlines. Mga turista midagsa sa Mati atol sa Semana Santa. Sakyanan nahagbong sa pangpang ug mangingisda na lumos. Sa special report, doktora alang sa kalambuan sa Kabatanunan atong ilailahon. Davraa 2024 mi arangkada na. Ug ang pinakaulahing medal tali atong sayron. Ug sa feature, ang pinakabagong programa sa City of Mati LGU alang sa turismo nga biyaheng Mati. Kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati karon. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kabay gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags.
toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Matinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37, Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa Pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang Pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa Pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa Pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa Pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Sumatotal sa 3,005 ka mga turista ang midagsa sa dahikan shoreline subay sa natala sa syudad sa Mati atol sa Semana Santa. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Atol sa Semana Santa gikan Marso 28 hangtod 31, nasaksihan sa syudad ang pagdagsa sa mga turista sa dakbayan, ilabi na sa inila nga dahikan shoreline. Sumala sa opisyal nga report sa buhatan sa City Public Safety Office, adunay kinatibukan nga 3,005 ka mga individual ang mibisita sa lugar. Sunod lamang sa 4 ka adlaw sugod Huwebes hangtod Domingo kaniadtong Semana Santa. Adunay 80% sa kinatibuk-ang mga turista nga gikan sa managlahing lugar gawas sa syudad sa Mati. Kini nagsugyot sa usa ka mahinungdanon nga interes gikan sa mga lumalangyaw sa pagsinati sa katahom sa dahikan shoreline sa panahon sa Semana Santa. Ang lokal nga mga otoridad nakamatikod nga samtang adunay 80% sa kinatibuk-ang mga turista nga gikan sa gawas sa syudad sa Mati, adunay usab pipila ka mga lokal nga lumulupyo nga kanunay nga may bisita sa nasangpit nga lugar. Ang pagdagsang sa mga turista atol sa Semana Santa nagpasiugda sa pagkapopular sa dahikan shoreline isip usa ka destinasyon alang sa kalingawan ug pagpahayahay, ilabi na sa panahon sa peak holiday seasons. Ang mga lokal nga negosyo ug establishmento nakabenepisyo gikan sa pagdagsang sa mga bisita nga nakatampo sa lokal nga ekonomiya. Gisiguro usab sa mga otoridad nga ang mga kinahanglanon nga mga lakang sa kaluwasan ug mga protocol gihimo aron madumala ang pagdagsa sa mga bisita ug mapadayon ang kahapsay sa baybayon. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa ang Mati karon. Nagmalinawon ang pagpahigayon sa Semana Santa dinhi sa dakbayan sa Mati. Apan duha hinuon ang natalang mangingisda nga namatay. Human kini malumos samtang usa ka sakyanan ang nahagbong sa pampang sa dawan sakay ang usa ka pamilyahan. Si Nash Tiguelo sa report.
Nagmalinawan ang pagsaulog sa Semana Santa dinhi sa syudad sa Mati. Atol sa Semana Santa, walay krimeng natala ang kapulisan sa tibok syudad, diin hapsay ug kalinaw ang nasinati sa mga Matinyans. Apan luyos sa hapsay ug kalinaw na pagsaulog sa Semana Santa, usa ka residente ang nalumos kaniadtong Marso 30 sa baybayon sa Baliti Bay, Purok Lagpan, Barangay Dawan ning syudad sa Mati. Dali-dali dayon nagpahigayon og retrieval operation ang mga personay sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, kauban ng Philippine Coast Guard ug mga barangay staff sa Barangay Dawan. Apan ang maong biktima napalgang wala nay kinabuhi kaniadtong Marso 30 sa buntag. Ang biktima giila na si Romel Flores, 33 anyos, taga Purok Lagpan, Barangay Dawan. Subay sa investigasyon sa PCG, ang biktima nangisda kauban ng iyang asawa ug isa ka anak sa baybayon, apan ang ilang gisakyang bangka gianod tungod sa kakusog sa sulog. Gisulayan og langoy sa biktima sa pagdahom na ma-recover ang ilang bangka, apan wa damhan na lumos ang biktima. Giawhag usab ni CGS Davao Oriental Station Commander CG Lieutenant Vincent Brian Marcos ang publiko nga mohimo kanunay og precautionary measures ug mosunod sa mga maritime safety guidelines sa tanang panahon. Samtang usa ka bunggo ang nadisgrasya usab sa National Highway duol sa elementary school sa Barangay Dawan, human kini nahagbong sa pangpang kaniadtong Marso 30. Ang bunggo adunay sakay nga 8 ka biktima nga nakasinati og mga pangos, bunog ug mga samad sa lawas. Ang mga biktima puro taga Barangay Mamali, Mati City. Ang 8 ka pasyente gidala dayon sa Davao Oriental Provincial Medical Center aron matambalan. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati Karon. Sa atong pinakaulahing feature alang sa atong Women's Month Special, usa ka batan-ong doktora ang ilado sa mga kabatan-unan tungod sa iyang mga programang dakong tabang alang sa youth sector. Kung kinsa siya sa atong special report. Maamuma, madasigon ug mahigugmaon. Mao kini ang mga mithi nga saktong mohulagway sa usa sa mga babaye diri sa Dakbayan sa Mati nga adunay pagmahal sa kabatan-unan. Si Maxine Nicole Bacareza, mas ilado sa tawag nga Doc Max, usa ka 30 anyos nga medical doctor ug mao ang pinakabata nga doktor sa buhatan sa City Health Office kinsa gitahasan isip Adolescent Health and Development Program Coordinator. Sa edad nga 25 anyos, opisyal nga nahimong profesional si Doc Max human niya mapasa ang Physician Licensure Examination kaniadtong tuig 2019. Kini human siya mitapos sa kursong Doctor of Medicine sa University of the Philippines, Manila sa susamang tuig. Abril 2021, misulod si Doc Max sa lokal nga panggamhanan sa Mati, isip rural health physician nga maoy mitabang ug hatod sa mga serbisyong panglawas ngadto sa katawhan, ilabi na kaniadtong panahon sa pandemya nga dala sa coronavirus. Isip usa ka doktor sa syudad nga adunay libuan ka mga pasyente, dili alim ang mga pagsulay nga ginatubang sa mga healthcare providers sama ni Doc Max. It's really challenging and it requires a lot. It demands a lot from myself. Effort, time, everything. So what really helped me to overcome that is to really go back to the heart. Na this is for service to others. And that's what motivates you because you know that you're helping other people, that what you do is important and it can change the lives of others. Tungod sa iyang dedikasyon nga mapalambo ang mga serbisyong panglawas sa kabatan-unan sa Dakbayan, nahimo siyang Adolescent Health and Development Program Coordinator nga maoy nanguna sa pakigtambayayong sa managlahing ahensya sa gobyerno alang sa pagmugna og mga inisyatibo alang sa kabatan-unan. Usa niini na mga programa mao ang Social Protection for Adolescent Mothers and Their Children, CONSPAMC, nga tumong nakatabangan ang mga batan-ong inahan kabahin sa ilang panglawas ug panginabuhian. So we enrolled mga teenage moms here in Mati and then we gave them conditional financial assistance. So every month they would receive an allowance pero in return they had to attend monthly adolescent health and development sessions. We gave them the skills to become productive and better mothers for their children and also for themselves. Anaasab ang Information and Services Delivery Network for Adolescent Health and Development nga usa ka kolaborasyon tali sa CHO, CSWDO, Mati PNP, DepEd ug uban pang mga ahensya nga adunay hiniusang tumong alang sa kalambuan sa mga batan-on.
dakong garbosab ang ginapaambit ni Doc Max sa kalampusan sa Hinimo Creative Spaces nga naghatag og oportunidad sa mga mamugnaong mga batanon ubos sa managlahing natad sa arts nga pwede nilang tun-an. Pipila sa mga batanong milampo sa unang hugna sa Hinimo nagpadayag sa ilang pasalamat ngadto kay Doc Max tungod sa oportunidad nga gihatag sa maong programa ubos sa iyang opisina. Hello, Dr. Maxine Bacaraza. First of all, we would like to extend our heartfelt gratitude for creating or organizing the Hinimo workshop, which allows us to showcase our talents. We are really thankful to Hinimo for letting us showcase our skills when it comes to dancing, and we got to meet and know new people with different and same interests as us. We collaborate as one, and because of this experience, we gain more knowledge and learnings. Because of this initiative, we are able to express our ultimate self. And with that, we are also able to socialize with our co-dancers. To Dr. Maxine Bacaraza, thank you very much for creating this program. God bless you, ma'am. We are so honored to be part of the pioneering batch of Hinimo Workshop. All we can say is that experience was the best and enjoyable experience that we have, and that motivated us to continue our passion in dancing. To Doc Maxine Bacaraza, we are so much grateful for this wonderful opportunity po. Sa pagkakaron, padayon si Doc Max sa pagmugna og mga inisyatibo nga makapalambo sa kabatanunan batok sa mga hagit sa pisikal, emosyonal ug mental nga panglawas. Segun pa ni City Health Officer Dr. Benhur Katbagan Jr., si Doc Max usa ka maayong doktora nga naghuna-huna sa ikaayo sa komunidad. Kinahanglan gyud nila og ginatawag na peers, no? Relational. Unya nay mga butang ang mga youth na dili niya masulti sa mga idaran kundi pareho po nila na youth. So si Doc Maxine is fits perfectly on that, no. Quality na siya, bali na siya talents, no. Maayo siya sa arts, sa music. So which makes her perfectly fit for handling adolescent health. Matay ginatawag na she's active in Hinimo, no, ang ato ang creative spaces for the youth na naga-promote o engagement sa mga youth para sa ilahang creative talents, no, na gisponsoran nato na sa city. So siya na siya ginatawag na teen center karon gi-expand na nato. We're going to expand it into teen bayan, wherein all the youths na namoy kinahanglan si Doc Maxine ang pwede nato na maka-engage sa inyo o posibleng makatabang. Ang mga kalampusan ni Doc Max nagpakita lamang sa makapabag-o nga gahom sa paghigugma ug pasalig nga nagikan sa iyang kinasingkasing na dedikasyon, dili lamang isip usa ka doktor, apan labaw sa tanan, isip usa ka babayi. Sa among pagbalik, Davraa 2024 miarangkada na. Pinakalahing dato sa medalya sa Davraa 2024 atong sayron. Ug atong lantawon ang pinakabag-ong programa sa City of Mati LGU alang sa turismo, ang Biyaheng Mati. Kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinians, anyo usab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Sa baguhay lang nga purok election sa nagkalain-laing barangay sa syudad sa Mati, ang mananaog kon mga lider adunay mahinungdanong papel sa lokal nga pagdumala ug mga kalihukan sa komunidad. Ang purok elections nagbarog isip testamento sa demokratikong diwa sa katawhang Pilipino nga nagpakita sa ilang pasalig sa pag-umol sa kaugmaon sa ilang komunidad. Busa, alang sa atong pangutana karong semana, aduna may mga inisyatibo o proyekto nga gusto nimong makita nga prioridad sa mga bag-ong lider sa inyong purok? Tara, ubani kami og atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Gusto ko mag-garden para ma-enjoy sa pamilya.
o mga produkto sad para sa mga pamilya po kanang like og abaka, kopra, mais. As a Purok President or Purok Official, number one nga ang ibugna nila ang peace and order sa Purok. Kaya number one, nagagikan ang kasamok sa Purok. Dayon, ang ikaduha, kanang about sa health. Sunod, ang Purok, na may ubang Purok nga mga walay Purok whole galing nila, dapat na-add siya. Initiative sa Purok leader na sa mga Purok Official nga maghimo sila yung gamayng opisina ba sa Purok. At least nga na ito ang tao na ito doon asa sila mo adto. O ikaw pat kanang about sa mga estudyante baka na yung mga kailangan nila nga may nga mga financial support. Okay. Nabay uban nga mga estudyante nga na eskwela ng mga ikan na nga Purok nga naglisod po din taon. At least nga naigamay financial support sa mga estudyante, labi na itong mga college. Sama nang sa kuan ma'am, sa para sa ma'am, kay pangisda man ang panginabuhi, kanang nabangan nila makaproduce og pamalit og fishing net, o kanang sana pamingwit, o bangka. Kanang mga paliga sa mga batanon para maiwas sila sa kanang mga rayot-rayot good. Kana lang mga padula. Ang akong gusto nga himuon sa among Purok nga Purok leader, akong ihangyo na lang nga sa pagkakaron mag-ura man hinuuna na ako anang amo ang kalsada. O maro na amo ang kalsada kay mag-ulan. Natural lapok man gid no. So maro gid ang amo ang kalsada ra gid ang amo ang ikuan sa amo ang Purok. Ang ako ang gusto unta ipaabot kay labi na pud ako ang Purok nga murag sira gyud ang ako ang kuan ba kanang roofing sa akong atop nga mangayo unta ko sa city government unta nga bisag kanang sin lang ba pang replace kay katong una man gud nga gihatag ni ma'am sa una nga kanang 10,000 bita for renovation napakural naman akong Purok nya ang problema na pud nako karon kay ang ako ang atop lagi tulo na kaayo. Kung mura pa niya akong ipaabot sa city, damo ang Purok nga sakop sa barangay Matiaw. Sa ano po, sa kaning amo apara sa amo kaning mga students, siguro makakuan man jud makaingon man jud karon nakuan jud karon nga time kaning jud tanan naglisod sa financial mga jud ako jud og help ang kanang scholarship Pero sa kanang tanan pud nga kanang sa sa community financial kailangan kanang murag dapat pud gud nila ang kanang sa scholarship lang po ba then kanang ihatag pud gud nila sa tama jud na kay namugoy uban nga kanang mataganong scholarship pero kanang financially stable na gud so dapat maging fair gud sila sa uban para paliga po kay first of all kabalo man taron sa panahon nga syempre mga bata which is kanang grabe kanang lulong na jud mas kang mga bata pa kabalo na mag-adik-adik which is mas better jud na mo jud ni projects na ilang ipalabas which kay syempre makatabang pud na sila makatabang pud na nga malikayan ang mga paras anang may pwede ba mo yung shabu paras anang nan naka mga adik ba adik-adik kay syempre isa pud biyan na sa ilang ganahan ka ng mga paliga pa basketball, volleyball of course para sa mo ang mga bayot. Anong mo nang paliga jud ako Uhog mo kana ang tubag sa Matinians kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana dinhi lamang sa Matinians on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog, amping. Kapin 400 ka mga atletang Matinians ang anaakaron sa dakbayan sa Davao aron makigtigi sa laing mga atleta sa rehiyon alang sa Davao Regional Athletic Association Meet 2024. Si Albert Louis Villar Jr. sa report. Formal nang nagsugod ang Davao Regional Athletic Association Meet 2024. Gipahigayon ang opening ceremony kaniadtong April 1 dito sa University of the Philippines Mindanao Sports Complex, Davao. Gitambungan ang seremonya ni DepEd Secretary ug Vice Presidente Sara Duterte. Inubanan sa libuhan ka mga atleta ingon man mga coaches ug uban pang delegado gikan sa managlahing probinsya ug syudad sa Rehiyon 11.
Mitambong usab si Davao Oriental Governor Nino Sotero Uy uban sa mga opisyalis sa managlahing probinsya sa rehiyon. Ingon man ang mga Department of Education Region 11 officials. Gipangunahan nila Konsehal Tara Rabat Gaita ug Jimboy Dayang Hirang ang 699 ka atleta ug delegadong Matinyan nga may partisipar sa giingong sports meet. Sumatotal ana sa 8 milyones ka pesos ang gigahin sa syudad ubos sa pagpangulo ni Mayor Michelle N. Rabat alang sa Davra Amit 2024. 7 milyones niini ang gi-allocate ngadto sa mga delegado ug atleta ug 1 million pesos usab ang gihatag ngadto sa DepEd Region 11 isip kontribusyon sa giingong sports meet. Laing 300,000 pesos ang gitagana alang sa cash award sa mga atletang Matinyan nga makadaog og mga medalya. Mahinumduman na kaniadtong 2023 gigahinan usab ni Mayor Michelle og 7 milyones pesos alang sa mga partisipante sa Davra Amit sa Tagum City. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Nanguna sa medal tally sa nagapadayong Davao Regional Athletic Association Meet 2024 ang Davao City. Ang runner nga si Mary Jane Pagayon ang pinakaunang nakakuha sa Bulawan sa 3,000 meter run. Ug alang sa pinakaulahing medal tally, atong dawaton ang report ni Peter Jan Buencamino. Sa ikaunom nga adlaw, nagpadayon gihapon na pag-arangkada ang usa sa pinakadakong grassroots sports development program sa rehiyon, ang Davao Regional Athletic Association Meet 2024 kun Davra Amit 2024 nga gipahigayon dito sa Dakbayan sa Davao. Ang panagtigom gitambungan sa kapin 9,000 ka mga delegado nga nagikan sa 11 ka mga school division nga sakop sa Department of Education Region 11, diin 438 niini ang mga atleta nga merepresenta sa Dakbayan sa Mati. Ang Davra Amit 2024 gisugdan ni adtong Abril 1, 2024 o gitaknang mahuman karon og maabot nga Abril 7, 2024. Martes, Abril 2, 2024, nasungkit sa City of Mati Eagles ang pinakaunang bulawan niini sa Davra Amit 2024. Ang gold medal nakuha ni Carmelito Paculanang alang sa Para Games 100 meter run ID 15 down boys. 5 ka silver medal sab ang natala diin upat niini nakuha sa elementary boys swimming 4x50 medley relay nga gilangkuban nila Abel Arasain, Jeric Bacquiao Jr., John Michael De La Torre ug Bernard Hepetolan. Usasab ka silver medal ang nakuha ni Azriel Pandalion alang sa Para Games Athletics 100 meter run totally blind boys, samtang usasab ka bronze medal gikan kay Jaira Gian Herente alang sa Para Games Athletics ID 15 down boys 100 meters. Sa daily medal tally ni atong Abril 3, 2024, nagipagawa sa Department of Education Region 11, aduna nay 4 ka bulawang medalya ang City of Mati Eagles human na dungagan nila Minerva Kate Uyan alang sa Elementary Girls Individual Pomsey, Julienne Kate Tormes para sa Elementary Girls Taekwondo Category 1, Carmen Estefan Marianito alang sa Taekwondo Elementary Girls Category 2. Anaa sab tulo ka nadungag nga silver medals gikan kanila Joshua Carion alang sa Athletics Elementary Boys 100 meters, Divine Grace Nupal sa Athletics Secondary Girls 100 meters hurdle ug Jaira Gian T. Herente sa Para Games Athletics IF 15 down boys long jump. Anaa sab tulo ka nadungag nga mga bronze medals gikan nila Bernard Hepetolan sa Swimming Elementary Boys 50 meters, Divine Grace Nupal sa Athletics Secondary Girls 400 meters hurdle ug Alvin Dumagunot sa Taekwondo Secondary Boys Pomsey. Sa unang duha ka adlaw nga panagtigiay, pipila sab ka mga Matinyan athletes ang miuli og garbo alang sa Dakbayan, diin 14 ka medalya ang City of Mati Eagles nga gilangkuban sa 4 ka gold medals, 5 ka silver medals ug 5 ka bronze medals. Samtang sorpresa nga bibisita si City Mayor Michelle Nakpil Rabat niadtong Abril 4, 2024 ngadto sa Magallanes Elementary School aron personal nga misusi sa kahimtang sa mga delegado sa Dakbayan. Matod pa ni Mayor Michelle sa iyang mensahe kaniadtong pagbisita niya na kung dili madaog dili angay ikabalaka basta nagdula og tama og gisuot nga proud ang uniforme sa Mati. Samtang adunay gamayng kabag-uhan sa schedule sa mga duwa ngadto sa buntag ug hapon, tungod sa kainit sa panahon nga nasinati sa tibuok Dakbayan sa Davao, ang kabag-uhan sa oras sa duwa usa ka lakang nga gibuhat sa mga organizers aron mahilikay ang tanan sa sakit ug peligro nga dala sa kainit sa panahon. Aniya sab ang pinakaulahing medal turnouts, tally og ranking sa City of Mati Eagles.
Pipila sab sa mga student athletes ang mamahimong partisipante sa Palarong Pambansa 2024 nga ipahigayong karong umaabot nga Hulyo 2024 ngadto sa Dakbayan sa Sugbo. Sa tanang milangkob nga mga atleta sa City of Mati Eagles, congratulations and we are all proud of you. Kini si Peter Jan Buencamino para sa Ang Mati Karon. Usa ka bag-ong programa ang gitakdang ipagawas karong bulan sa Abril sa City of Mati LGU nga nagtumong sa pagpromotar sa turismo sa Dakbayan sa Mati. Ang Biyaheng Mati gi-produce sa City Information Office nga mauusab ang naghatod kaninyo sa Ang Mati Karon, magtanong kay Aminar ug ang kaning talk show nga Istoryang Mati. Si Jasmine Tia sa report. Di ikalimod ang maanindot na mga tourist spots and attractions sa Dakbayan sa Mati na siguradong from highlands to oceans experience gayud. Para sa Mati Experience, ang Biyaheng Mati na bagong programa ang usa sa dapat nimo atangan, din i-feature niini ang managlahing tourist spots, attractions, activities, pagkaunan ug uban pang adventure, laaganan and entertainment na imong ma-enjoy sa Dakbayan sa Mati. Usa sa mga ginadayo sa Dakbayan ang white sand beaches niini, ilabi na ang Dahican nga usa sab ka lugar para sa skimboarding ug surfing. Pipila ka mga resort na ang natupod sama sa Amery Luxury Palm Villas na mao ang unang feature sa Biyaheng Mati. Gawas sa mga resort, itanyag sab ang mga managlahing food and delicacies na garbo sa Mati ug ang mga specialty na sa Mati lang nimo mismo matilawan. Dili sab ikalimod ang mga managlahing mga festivals ang pwede nimo ibiyahe sa Mati sama sa Sambuokan, Cityhood, Pujada Bay Festival ug Music Festival sama sa sikat na Summer Frolic ug uban pang mga gigs ug beach and foam parties. Para sa Ultimate Mati Experience, atangi ang Biyaheng Mati karong bulan sa Abril sa FB page, YouTube account ug TikTok account sa City of Mati LGU. Unsa pa imong ginahulat? Tara, Biyaheng Mati na! Anya ang atong dengue updates ug orden de hikutibo. Apil na ang mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong semanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakaulahing balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod semana matag Sabado dalang sa Ang Mati Karon. Atong kanunay hinumduman nga magbakusganon, magmatinabangon ug magmahigugmaon matag adlaw.